KBG, a carry and an X-Borg for their side lanes. I would say this is very well balanced too. And as you said, Roam Arlot nga ata to. Yes, it's a Roam Arlot, and not to mention, I think talaga magwawala. As in, sabi ng ABG, gusto ko ng bawas. Sabi ng coach niya, sige. Nagtagalog, no? Sabi ako, sige. Kasi puro damage talaga, Min eh. Tapos, Roger, ang pagbabalik Oy. dito sa Imperio. This is actually a great jungler right now, no? Ang worry ko lang dito para sa side ng Imperio is that they don't have, let's say, a tank na maraming pera. Kasi, again, the Terizla, hindi naman to nagpo-full tank. True. Usually, you go for 1 damage item and then 4 tanky items. Tapos flex item na yung iba. So, walang real na, kumbaga, full tank build dito na mayaman until late game na ng Kufra for the side of Imperio. But I have to double check this. Lethal Ignition on Kufra mo, nagkapalit lang ata doon sa 1-1, no? And wow, I'm super excited, no? Surely all of even our Filipino audience dito sa ating PH broadcast ay nakatutok sa pinakaunang laro ng KBG against Imperio. Ito na yun, guys. So, I know a lot of you are excited. Naka-ready na ang mga screen recording nila. Ganito daw maglaro ang KBG. And yung lineup ginawa nila, literal na laban kung laban, Omi. Oh, ito yun siguro level 2 pa lang ay talagang kaya na nilang pumalag. So let's expect na i-contest ng KBG ang Litho Wanderer. And again, this Roger is very much strong sa mga buffs na nakuha niya. Yun nga Roger, tol Roger wins games! Roger wins games! And proven and tested yan ng isa sa ating mga tropa peeps. Especially dati. Oo. Paano pa ngayon na medyo may konting pampapasakit na ginawa sa kanya? Buti nga kung konti lang pero napakataas talaga. Taas ba sa'yo? Tingin mo, sobrang taas. nun. Pag marunong tumiming, yung, ganyan, hold form. Tatalon! Kaso si Tides ang magiging unang biktima dito. First blood going over to Imperio Esports. Aurora, good start mula dito sa Roger. Nakain ng wala sa oras, no? And again, this is a killing spree. So, ibig sabihin, kapag kumagat, tapos umalis agad, ay may movement speed bonus pa. At mukhang nahihirapan talaga ang KBG dito. Pero the Arlot goes in. Sisimula na si Stephe forcing out. Of course, that flickered lang ko si Aurora, nakadalawa na, pero looks like siya ay saan pa? Hindi pala! Kumagat din ang shielding niya. Pero of course, si Tides going for the cleanup. Aurora, saan ka pupunta? May reset ata. This gonna be very, very close here. But of course, sinigurado na. Sinigurado na nga, and that's a double kill for the Arlot. An early lead para sa XP laner ng Keep Best Gaming. Imperio Esport may maliit pa rin nakalamangan. And I would say, nalamang ang Imperio Esport sa trade na yon dahil napunta sa jungler ang kills na yon. And you would want the Roger to have those kills. Actually, yung tamang pupuntahan ng gold I love that you pointed it out. Yung tamang puntahan ng gold is so crucial. Kasi doon din lalabas yung brunt of your damage. Siya yung pinakamataas level ngayon. Oo. Diba? So siya yung pinakalalaban talaga. And pag mataas yung level yan, pag dumagdag yung gold niyan, which means ahead siya in items, mas masakit. Pero looks like ang Keep Best Gaming naman is ahead in terms of positioning. Going in straight for the dive. Aurora still very good doon sa kanyang retribution. May sagot naman ang KBG. Medyo nagkakasundugan dito mga kaibigan. And it's a double kill para Suyu. Suyu with a double kill. At mukhang si Feshin ngayon ay naghahanap din ng konting poke pa. And that is I think, a 2-for-1 pero Imperio Esport ang nakapag-secure ng turtle na yon with a retribution from Aurora. Hinihintayin natin yung snowball damage ng isang Roger at mukhang hindi sa kills nakikita yun dahil inagaw niya yung purple buff ni Joy. Grabe. So, ano yun? Emotional damage. Oh. Emotional damage na yun, bro. And yan, si Tides, of course, kasama naman si Godyang. Uy, consistent si Godyang, hindi pa siya nadadalaw masyado doon sa baba. Naiiwan sa kusina, mamin. Parang mala Season 10 Super Marco, no? Oo. Yung carry na hindi namamatay. Hindi ko makalimutan yun, men. Kasi si Super Marco for 1 week ata ng MPL Season 10, hindi namatay yung carry niya. Actually, win streak siya noon 8 buong season. 8 games na win streak. Grabe. Hindi siya namatay. At ngayon, maaabangan natin sila, no? Yung parang improved pa nga na AP Bren. And right now, it's still anybody's game. Keep Best Gaming, naghahanap ng sunod na kill. Pero mukhang tahimik muna ang ating laro. Kanina pa, 4-2. Pero alam mo yung, mahalata mo yung, yung disiplina din ng Keep Best Gaming. Ang laki ng difference
compared to what we're usually seeing. If a lineup like this, usually lalaban kayo, pero disiplina sila ngayon. Oo nga eh. Kumbaga, hinihintay nila yung tamang tsansa. And both of the gold laners are very safe in the lanes na pinagfa-farman nila. No? Yes, nababawasan ng konti, pero hindi talaga dinadive katulad ng mga napapanood natin dito na That's true. kapag naiiwan yung gold laner mo. Talaga naman. Ilang beses ko lang napanood yan, Koy. Alam ko yung sinasabi mo. Pero right now, obviously, itong Imperial Esport medyo hirap pa. Medyo hirap sila na sumabay sa macro. In fairness, yung Keepers Gaming. Considering na madami din silang nakuha sa mapa, I would say na they're slowing down. Oo. Itong Imperial Esport. Na bali parang kung karera to, parehas silang nasa harapan lang. Wala pang nakakalamang. Parehong lamang. Parehong lamang in this turtle. Half HP, dalawang natamaan. Ganang pasok dito mula kay Mark Kino, pero looks like Simba muna ang magsesecure dito ng pangalawang turtle. I look at that. Tides! Good movements here mula kay Tides. Pero syempre yung Roger Toll talaga, men. Yung Roger damage, kumakapit talaga. Especially with that Angela Hardcore. Roger Toll! Roger Toll! Paano mo maiwasan yung Toll? Yung tipo na mag-human form tapos auto-attack Toll? Ang lagkit, ang lagkit. Hindi mo matatamaan Hindi talaga. yun eh. Hindi mo maiiwasan yun kasi hindi naman skill shot. And right now, 3-1 pa lamang ang Roger, but 100% of the kills coming in from Imperio Esport ay talagang napupunta sa kanilang damage dealer at nakakapag-farm dito si Yur. Pero considering all that's happening so far, gusto ko yung playstyle nitong si Aurora dun sa Roger na to. Kasi yung mga nakita nating Roger, usually, mag-wolf form na yan, tapos susugod na lang all-in dives siya, talagang kiting. Oo, may ano No. May Save. may kembot. May kembot. Werewolf na may kembot. May kembot. Oo, Aside from the fact na may heart guard, syempre. Wait lang hindi tatama. Pero Hindi talaga. naramdaman ata doon ni Tides no, na maraming tao around that area. But right now, we are waiting for the third turtle to happen or to spawn rather. Still anybody's game, Rock G. 6 minutes na ganito. Walang nakakalamang. Walang lamang. Pero considering na most of the fights nga napupunta din sa Imperial Esport, yung mga critical na fights, Keepers Gaming, sumasabay yung gold. And look this. Oy, Steph. Magandang kanyang dive dito. Hindi man tumama ang kanyang Tyrant's Revenge. Ganun pasok doon. And Gojiang nabigyan ng una niyang death dito. And again, the tower diving dito ng Imperio. At is buhay very pa good. rin. At buhay pa rin yung Kufra. Despite all of the turret shots na tinangkin niya. And this might translate to a big turtle for Imperio Esport. Overall, that was such a beautiful dive from Peru. Kung hindi nyo kilala si Steve, ano yan? Isa sa mga veterano yan, dating-dati pa. Ayan, lumilipad na! Nako po, ayan si Yur. And of course, si Lumu, ang kanyang magiging biktima going into this next turtle for sure. Dehado ang Keepers Gaming. Nasaktuhan pa na walang black shoes doon si Lumu. And now it is a 4v5. Simba goes in with the electrifying beats. Hindi yata tumama ang final slash netong si Tide. So kailangan niyang kumalma at kailangan nilang sumayaw pa. And looks like because of that, magkakaroon pa rin ng opening ang Imperio to go for the turtle again. 5v5 na, pero mukhang Aurora sisimulan ang pangalawang turtle na to. Tides going in with the vengeance, pero half HP na para sa turtle na to. Yep, half HP, stretching, Steph. Of course, close by is gonna be the Red Tree! Simba with the Red Tree! Oh my goodness! Napaka-casual ng ginawa niya dun, ha? Oh, walang laban-laban. Like, ain't a Casual. thing. Naglakad ni Retri umalis. Keep Best Gaming securing the second turtle or rather the last turtle of the game. At mukhang makaka-last insanity naman palayo dito. Si CU. Lamang na ang Keep Best Si Simba na na dance by. Kung may drive by, may dance by. Oh, with the beats. May beats pa yun. Actually, ganyan yung dating nung beat ni Joy. Kasi nagsaspam ako ng Joy ngayon. Ako din eh. Ay, kapir. Parang ganun yung dating niya eh. Minsan nga inisip ko sana magkaroon ng skin si Joy na nag-iiba yung kanta. O kasi may ganang idea nun, na, diba? Nakakasawa na eh. Paano ba yung kanta? Paulit-ulit pa ngayon na pwede mo nang spam, no? And so far, Keepes Gaming mukhang equalize muli ang ating laro. Maganda ang farming ng Imperio Esport despite losing a turret and 2 turtles. Actually, maganda yung macro pinapakita ng Keepes Gaming, pero yung skirmishing ng ng Imperio, hindi mo din matawaran yung micro nila eh. In the small fights, yung mga 1v1, mga 2v2, doon sila lumalamang. Pero pansinin mo, yung Keepes Gaming, hindi sila naglalayo masyado. Pero look at this. Steve.
Ganang stretching just to secure that. And of course, kahit one man, the Tyrant's Rage, all is good. Oh my goodness, Tides! Ang ganda na ginagalaw. The micro is not going to be enough to save him though. Pero look at that, bang, bang, bang! Yur, nakalibad pero wala pa rin bumagsak. Buti na lang may Firaga Armor, pero makakaisa pa rin naman ng Imperio Esport. Nakabili ng konting oras dito si Tides via the final slash, pero hindi pa rin yun naging sapat. Hindi pa bumabawas masyado si Godyang at this point. Kailangan talagang mag-farm muna ng Keep Best Gaming, pero again, 9 minutes na, Rakheart. 9 Wala pa rin nakakalamang. Men, yung gold swing yung game na to, 100s lang. Oh, 100, 200 gold lang. Kumbaga parang, ewan ko, parehas lamang, parehas lugi. Parang ano yung lubid, yung naghihila ang lubid. Oh, ano yun? Tag of War. So yung gold, literal, ngayon lang ako ulit nakakita ng ganito ka-close na fight in terms of literal na barya lang yung difference. And statement na nga to agad para sa Keep Best Gaming. Again, the veterancy of Imperio Esport is very respectable. Matagal nang nag-ML ang mga to. And for Keep Best Gaming, less than a year, I would say. Less than. Generous na kung sasabihin nating 1 year. And ganito na agad yung level of gameplay. Pero Imperio, syempre, kita pa rin ang kanilang veteran moves. Sila ang makakakuha ng control over this Lord area. Yeah, for sure. Especially right now na medyo nakakatakot ang lagay na itong Roger ng Imperio Esport getting ready for the Red Tree. Nag-miss yata ang final slash na naman. Itong si Tides, Aurora will be securing this Lord. And here we go with the hard guard. Ako nakakatakot na. Mahirap na yan tapatan. Immortality looks like it's not gonna save him enough. Even Firaga Armor, hindi magiging sapat. Godyang sasayaw ngayon sa ilalim ng Torre. He's buying as much time as he can para kay Simba to get into the fray. Pero it's just way too late. Masyadong makunat at masyadong masakit Imperio Esport. They were able to cancel the final slash. Tatama dapat yun eh. Ang ganda na ng angulo for the final slash pero na-cancel agad. And now Aurora looking for Simba pero masyadong mabilis ang pagtagpo ni Joy. Lord push sa may bandang itaas. Imperio Esport. First big gold lead of the game. Kung may replay yung final slash niya, literal gabuhok. As in, laging end of the range yung kinakas ni netong si Tides. Kaya mukha siya nagmi-miss. Pero kung papansinin mo, tama yung angulo eh. Tama yung sinabi mo. Oh, kumbaga tatama talaga dapat kung di lamang na-cancel doon ni Steve. At ngayon, in the top lane, a Lord push. Level 1 lang naman ito, kaya mukhang makiklear naman agad-agad ni Godyang. Pero still, respectable na ang gold lead ng Peru. Respectable for sure. And as you can see, because of this Lord, medyo gagamitin yan ng Imperio Esport. Napaka-disiplinado din ang galaw na ginagawa nila. Whoa! Straight into the show! And there you go. May sagot naman na malupit na final slash itong Tyrant's Rage. Pero look at that. Front to back ang nagiging labanan. Aurora with the killing spree though. The hard guard hindi pa rin matatawaran. Napakagandang galawan mula dito sa Imperio. Steve for Tides. I would say that it's still worth it para sa Imperio Esport. No? Sumubok silang makakuha ng Torre. May mga nakuha naman silang objectives around the map. Pero okay na rin na nakakuha ng kill ang Keep Best Gaming. That at this point, even trades are winning trades. Tuwing lamang ang kalaban mo at nakaka-even trade ka, okay yun para sa'yo. Nice try pa rin actually. Surprisingly, kahit na feeling mo ilamang talaga Imperio Esports sa laban na yun, Firaga Armor will be propped here. Aurora, makakuha siya ng free na kill doon. Napaka-confident niya, especially with Feshin on the Heart Guard. Talagang si Aurora, magandang confidence level nitong jungler na to Mala season 7. Mala season 7! Roger Na-miss ko to. Roger Toll. Roger Toll! Nice one, baby! Ito Nga, yung mga naririnig nating salita dati. Dati ganun na ganun, no? Tapos ngayon nagbabalik na naman. 6-1 and 5 si Roger. Nakakilling spree pa. Gano'n mo nakatagal, hindi nakita ang killing spree, boy. Oldie but goodie, I like it. I like what I'm seeing right now from Imperio Esport. And from Keep Best Gaming, what is gonna be the play? Yun ang tanong naman dito. If you look at the itemization, hindi talaga malayo. As in, even the gold is on the right people here for Keep Best Gaming. Pero so far, of course, lalawang pa rin sa map control ang Imperio Esports si Tides. Naku po, 4-man. Of course, with the final slash, hindi pa rin magiging sapat. Of course, malayo ang follow-up. Oo. Tsaka yung final slash niya, hindi pa siya nakakadash, natunaw na siya. Yun yung masakit, no? Ang ganda ng final slash mo. 4 yung natamaan, nakalinya na sila, parang pila sa mga kumbaga parang mga store. Sa store. At this point, parang hindi naging sapat yung oras niya. Hindi pa siya nakakadash, 2 hits lang. Ay, of course.
It's gonna be very close here if you think about it. Purify already used up para dito kay Lumu. And si Simba naman hindi magpapaawat, men. Full items yan. Lalaban. 2, 3. Oh, unti. Ay, nako po. Masyadong nag-enjoy. Nag-enjoy masyado in the mid lane. And that is exactly the mission. Yeah, that's the mission and the vision of Imperial Esports. Look at this, Winter Truncheon rather, kinuha na ni Simba. Ito yung mga counter sa 1-1 eh. Na-counter. Kapag lumipad ka na, i-Winter Truncheon mo na lang. And again, Winter Truncheon, grow as a player. Nice one, baby. Roger wins games. Yan, and of course, si Lumu ang magiging biktima. Nagamit na ang Black Shoes. Here's the follow-up coming from Simba. Grabe naman. Kaso hindi yun. Again, nakapag-build up na ng enough itemizations itong Imperio para tumagal sa electrifying beats. Yung mga Radiant Armor na yan ay talagang makakatulong. Uy. At Final Slash para lamang mag-clear pero For the mukhang minions. makakakuha pa rin ng inhibitor turret sa itaas at ibaba. Yur, mukhang papasok na. May Ako immortality yan. po, nag-cooldown na ang Final Slash. Hindi yata magamit sa ngayon. And dalawa na may iwan. And looks like that will be game number 1. Malinis na laro para sa Imperial Esport and KBG. Medyo nakasabay sila in the early to the mid game pero nung nagkaroon ng momentum shift ay parang nahirapan na